ng pamilya, hihiwalayan, at meron siyang sariling kaisipan sa kanyang sariling buhay. At kung magkaminsan, ang black sheep, hindi lang ito ganito ang ginagawa naroon yung nagiging addict. Mayroong isang black sheep sa pamilya, hindi lang addict, manginginom, sugarol. Ito isang tunay kong karanasan, hindi ko lang po babanggitin ang pangalan. Mayaman sila napakayaman kasi nitong ito. Meron siyang anak, yung kanyang panganay na anak, ay natutong magkasino, natutong magsugal, natutong mag-chicks din, mambabae. So, sa sobrang yaman, nakapangungutang siya pati sa mga kliyente at mga ka-business partner noon yung kanyang tatay. At ito'y inuubos niya sa sugal at inuubos niya sa pasarap ng buhay. Hanggang sa dumating yung punto na binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng ama, binigyan siya ng kapital, dinala siya sa isang lugar at siya ay magnegosyo doon. Aba, inuubos pa rin. Talaga naman. Pero alam niyo po, nung magkita kami, kailan lang, sabi niya, sana mabigyan pa siya ng pagkakataon, bibigyan pa siya ng mga, na siya ay makabangon. Kasi po, sabi niya, natutunan ko na ang aral. Sana kung makikita lang nila. Pero ang sinasabi sa akin ng bata, pero ang problema ko, Kuya Ben, sabi niya, lahat na yata sa pamilya ko galit na sa akin. Pati yung mga kapatid ko, pati ang tatay ko. Tinanong niya ako, may pag-asa pa kaya ako na makabalik. Sabi ko, sa yaman ninyong yan, katiting lang ang naubos mo. Maliit lang yan. Kung matututo ka lang, tanggapin yung sarili mo, na yung mga bagay-bagay na kamalian mo, ay maihingi mo sa kanila. Ipaliwanag mo sa kanila ang lahat-lahat. Baka sakali na ikaw ay matanggap. Sad to say, ang kananay niya, di na niya nakausap. Namatay. Last week lang. Cancer sa lungs. Namatay yung kanyang nanay. At yun ang kinalulungkot niya nung nag-uusap kami. Sabi niya, hindi na ako nakahingi ng tawad. Sabi ko sa kanya, sana nung may panahon pa, nagawa mo na. Sana nung buhay pa, lumapit ka na. Kung ginawa mo ito, makatutulong pa rin ang nanay mo sa proseso ng pagtanggap sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. Alam niyo po, ito kasi ay hindi Diyos. Pero kung nagkataon ka ako na Diyos ang iyong hihingian ng pagkakataon, ilang ulit ka man na nagkaroon ng kasalanan, hindi niya binibilang to. Ang bibilangin niya sa'yo kung ilang ulit gaano kalaki ang ginagawa mong paraan para sa sarili mong pagbabago. Amen. Kuya Ber, meron pa po tayong oras. Ano po ang inyong nakita rito sa pangalawang bahaging itong tinunghayan ko? Alam mo, Kuya Min, selos ito So kung titingnan mo pala, ang isang taong may taglay na selos, hindi pala nakapagdudulot ito ng mabuti sa kanyang sarili. Karamihan, bihiro siguro sa tao na walang selos. Kahit sa mag-asawa, kahit sa kaibigan. Pero pangit pala yun. Hindi pala maganda sa paningin ng Diyos yung taong seloso at selosa. Na para bagang nagiging mayabang siya. Ipinakikita niya yung siya, hindi niya nalalaman na kapag palang ikaw ay kapiling ka ng ama niya o ng ama mo, o lalo't higit kung tayo'y naglilingkod sa Diyos. Ang lahat pala ng paghahari ng Diyos ay sa atin Sinabi niya rito. Sabi niya doon sa anak niyang masunurin, Anak, ang lahat ng sa akin ay iyo.
Mariin niyang sinabi ito. Bakit pa siya magseselos? Ito pala ang tinataglay mo sa isang anak na masunuri sa Diyos, na anak ng Diyos. Hindi natin nahihiwatigan yun eh. Kung minsan taglay na nga natin sa ating buhay, ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos, kung minsan humihingi pa tayo eh, naiinggit pa rin tayo eh. Sana wag. Ang inggit at selos ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. At ang isa pa rin nating matututunan dito, kapag pala ng isang tao ay makasalanan, patay na sa paningin ng Diyos. Kapag pala ikaw ay namumuhay sa pagkakasala, bukod doon sa malayo ka na sa Diyos, patay ka na sa paningin ng Diyos. Kaya mga ginigiliw naming tagapakinig, para naman buhay tayo sa paningin ng Diyos, kung tayo ay may pagkakasala sa oras na ito, pagsisihan na natin ito, talikdan na natin ito, upang sasabihin ng Diyos, ang aking anak na ito ay namatay na at muling nabuhay. At matatanggap tayo ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Napakaganda po talaga. Anong masasabi ninyo, mga giliw namin taga-pakinig, dito sa mga mensahe na inyong napapakinggan ngayon? Baka meron kayong gustong maidagdag dito sa aming pinag-uusapan na ito, reflection. Kung kayo meron pang sarili, huwag ninyong sarilihin yan at mag-evangelize kayo sa pamagitan ng inyong mga kaibigan. Ibahagi ninyo yung mga magaganda ito. Diyan lamang makikita natin yung pagiging isang anak tayo ng Diyos bilang Kristiyano na tayo nag-evangelize. Pag ikaw ay nagkwento pala yung mga pinag-usapan natin, kinuwento nila sa iba, nag-evangelize. Hindi ba? Yung mga karanasan natin na naging nagbunga sa atin ng mga pagbabago at nagpagpakita ng magagandang pananaw sa buhay, kapag ibinahagi mo to, malaking bagay, evangelization to. Sapagkat ang evangelization, marami kasing nakakaalam, yung kang nagbasa ka ng Biblia at ipinaliwanag mo evangelization, may ang pinakamalalim mo evangelization, yung makita mo sa kapwa mo. Alam mo yung pinagbabahagi na natin kanina, ito yun eh. Sabi ko sa inyo, may kanya-kanya kayong karisma. Si Kuya Joe, si Kuya Bert, ako si Kuya Men, ito yung... At saka si Kuya Ben. Naghahabol yung mga nakita ko kako sa inyo, yun ang ibang evangelization na nararamdaman ko eh. Kaya minsan marami nagtataka bakit nagpupumilit lagi kang gustong-gusto ng sumama sa kanila. Hindi po yun dahilan dun sa sarap magtalakayan sa radyo, kundi yung nakita ko sa mga kasama ko na ako ay nai-evangelize dahilan sa kanilang mga pinakitang pagbabago sa kanilang buhay. Tulad ni Kuya Joe, ito si Kuya Joe, magkwento lamang ito sa kanyang mga tao. Aba, hindi ba't nag-evangelize na yan? Ito, lagi lang nakangiti ito at ito pero alam mo, nag-a-absorb sa isip nito yung mga pinag-uusapan natin dito. At pagdating ng araw ito siya namang magiging kakasangkapanin ng Diyos para mag-evangelize naman sa iba.